Isang magandang gabi po sa aking mga kapamilya dito po sa bayan po ng Santa Mesa. Unang-una po, nagpapasalamat po inyong lingkod na si Joey Uy sa suporta nyo sa Yormes Choice. Thank you. I love you. I love you. Ako po ay nakipagkapihan at nakipag-ugnayan sa ating mga kapamilya dito po sa ikalim ng distrito ng Maynila. Nadinig ko po ang hinaing ng mga nanay, tatay ko o aking mga minamahal na kapamilya sa ikalim ng distrito ng Maynila. At nakilala niyo po si Joey Uy na hindi masyadong masalita at hindi po nangangako. Parati ko po sinasabi na inyong lingkod ay handa po tumulong sa inyo. Sabot lang po ng aking makakaya. Sa aking pakikipag-ugnayan, ang aking pong tututukan, tatlo lang po ang prioridad ni Joey Uy kapag nasungkit ko po ang tagumpay. Uunahin ko po ang programa sa kalusugan dahil ang hinaing ng aking mga nanay tatay o mga senior citizen, wala po silang natatanggap na mga pang-maintenance o gamot galing po sa serbisyo ng mga salukuyang congressman. Dahil napakalaki naman po ang proyekto o pondo ng congressman. Naramdaman po ba natin yung 1 bilyon na programa ng congressman natin? Naramdaman po ba natin? Unang-unang prioridad ni Joey Uy, magbibigay po ko sa lahat po ng aking minamahal na nanay tatay o sa mga senior citizen. Lahat po ng kanilang maintenance, bibigay po natin 3 basic po. Maintenance sa sugar, sa high blood, at saka sa cholesterol. Lahat po yan bibigyan natin. Magkakaroon po tayo ng mga district office dito po sa bayan ng Santa Mesa. Maglalagay po tayo dito ng isa dahil may pondo po ang congressman para maglagay ng district office sa Santa Mesa, sa Bandacan, sa Santa Ana, at lalong-lalo po sa amin po sa San Miguel. Pero sa San Miguel po, gagawin ko lang po sa aming tahanan o sa aming bahay. Bakit? Yung ilalaan ko pong pera pa dyan, gagawin ko na lang po. Savings dyan, idadagdag ko na lang po sa ibang programa ko o idadagdag natin pambili ng gamot sa ating mga minamahal na nanay, tatay o sa ating mga senior citizen. Approve ba sa inyo yun? Pangalawa, ang wala po sa atin na serbisyo galing sa ating congressman. Pangalawa po, ang scholarship program. Wala po yan sa aking pagkakipag-ugnayan po. Naka 139 barangays po ko. Dahil po, maglalaan po tayo ng 50 million para sa scholarship program. Okay po ba sa inyo yun? Ang gagawin po natin, sa lahat po ng mga qualified, maglalaan po tayo ng 50 million kung 5,000 ang nangangailangan ng scholarship program. Magbibigay po tayo ng 10,000 scholarship natin sa ating mga anak o ating mga apo. Approve sa inyo yun? At ang hinaing po ng aking mga kapamilya, sabi nila, anak, kumari po sana idiretso na lang sa mga scholar o ating mga anak o apo. Ang gagawin ko po,
Dahil may kasabihan, a good leader is a good follower. Tama ba yun? Ang gagawin po natin, galing po sa pondo ng congressman o sa kongreso, ililipat lang po natin yan sa government financial institution, which is Land Bank or DBP. Mula po doon, pag-gagawin po natin, para wala na pong ibang dadaanan na kamay yan, ipag-open po natin sila ng ATM para galing po sa pondo ng gobyerno, diretso na po sa ating mga anak o mga apo. Approve ba sa inyo? Dahil si Joey Uy po, marunong po akong makinig. Dahil yan po ang gusto nyo. Kung ano po ang gusto nyo, yan po ang gagawin ni Joey Uy. Pangatlo, wala pong nabibigay o natutulungan man lang sa trabaho ang makasalukuyan nating congressman. Ang gagawin po natin, maglalaan po tayo. So, gagawa po tayo ng livelihood training program. Kung ano yung mga passion ng mga kapamilya natin, o mga nanay, tatay, o mga anak, yun po ang bibigay natin. Magtuturo po tayo ng livelihood training program para po tungo po yan sa kahirapan ng buhay, patungo po sa pagtulad ng kada mga kapamilya natin dito po sa ikalib na distrito ng Maynila. Approve ba sa inyo? Yan po yung tatlong prioridad ko. Diyan po natin ilalaan yung pera galing sa kaban ng bayan o taxpayers money. Halina po, bago ko pumasok, sabi niya, anak, Joey, paano ba yung mga burial services? Sabi ko, maglalaan din po tayo ng pondo sa burial services. Sabi ko kanina sa akin, dapat, sabi ko, pagka free burial services, dapat libre po kay Joey Uy. Sabi nila, meron daw po pagka malaki ang patay, may mga additional. Kay Joey Uy, kapag libreng burial services, kay small, medium, large, extra large, double XL. Pag sinabi ni Joey Uy, libre, wala po kayo dadagdag kahit isang mamera. Dahil lang po, pupundohan po natin yan. Approve sa inyo? Saka, hindi na po kayo kailangan magdala. Meron pa daw pagdadalhin ng bilong tao para magsimba kay Joey Uy. Kung ano lang ang requirements, wala na. Dahil si Joey Uy, may respeto po ko kung ano po ang reliyon ng kada pagkapamilya ko dito sa akin, sa ating ikanim na distrito ng Maynila. Approve sa inyo yun? Dahil yan po, yung mga GL, guaranteed letter, lahat po, pagbibigyan po natin, maging kakampi niya. Dahil ako, isang araw lang po ang politika kay Joey Uy. Dahil si Joey Uy po, hindi marunong mamersolal, saka hindi po ako diktador. Si Joey Uy, may demokrasya tayo dito sa Pilipinas, kaya dapat democratic din po ang mamamahala ng susunod na congressman ay galing ng distrito na Maynila. Thank you. I love you. Pangalim, yung mga hakap, AIX, tubad, kay Joey Uy po, kung sino tatamaan dyan, programa, yan po ang tawag po dyan, Dole Out Project ng National Government. Kung sino po ang tatamaan ng programa ng gobyerno, makakatulong po kay Joey Uy. At makakatulong kayo, hindi mababawasan yan kahit isang mamera. Yan po, pinangangako sa inyo ni Joey Uy.
Dahil yan po ang inahiling nyo nung ako po'y nakipagkapihan o nakipag-ugnayan kay Joey Uy, kapag nasungkit ko po ang tagumpay, wala po kayong dapat tanggawin ng utang na loob dahil yan po, pera po yan ng taong bayan, hindi pera ng congressman. Tama ba yun? Lahat po ng gagawin ng Your Best Choice, puro tama, hindi po tayo gagawa ng mali. Approve sa inyo yun? Ako po'y kumakatok sa inyong mga puso na sana po tulungan niyo po ang Your Best Choice. Approve sa inyo yun? Sasamahan niyo po ba ang anak niyo na si Joey Uy sa lamang ko sa Kongreso? Ngayon na? O sasamahan niyo po ako. Tulungan niyo po ang buong lineup ng Your Best Choice sa pamumuno po na magpapalik na alkalde ng lungsod ng Maynila. Yorme Isko Moreno Dumangoso. At magdiniwan po sa City Council of Manila yung mga nawala pong mga benepisyo ng mga nanay-tatay natin, yung mga allowance, ibabalik po natin yan. Nagkusang kami ni Yorme. Yung mga insure, mga black rice, lahat ng benepisyo, pati problema sa mga health center, mga ospital, ibabalik po natin yan na simple, maayos at mabilis. Approve sa inyo yun? Para sa inyong kaalaman, may resibo po ba natin si Joey Uy? Noong inamenda niyang patas na yan, hindi po kasama ang inyong anak na si Joey Uy. Pwede niyo po pa-check sa mga anak niyo o apo niyo na kay Joey, ulitin ko, kapag tama, tama, kapag mali, mali. Tulungan mo natin ang susunod na PC Alcalde ng lungsod na Maynila. Walang iba, ang aming Vice Mayor, Chi Atienza. Huwag niyo na pong pakiwalay-walayin ang mga konsehales ng Your Best Choice para pagka inamendahan po namin yung mga batas na binago noong nakaraan. Mabilis. Approve sa inyo yun? Tulungan po natin. Straight na po natin. 9-0. Approve? Tulungan po natin ang susunod na konsyal mula po sa bayan ng Punta Santa Ana. Konsyal Boulder Castañeda. Ito naman, hindi na iba sa inyo. Kapit-bahay nyo, may preba na. Malinis din, magserbisyo. Tulungan mo natin. Wala po sa bayan ng Santa Mesa. Ang susunod na konsyal, Kit Marasigan. Ito naman, may experience na rin pagdating sa pagsaserbisyo, doktor, dentista. Tulungan po natin mula po sa bayan ng Punta Santa Ana. Konsyal Doc Mercado. Ito naman, tulungan po natin. Pangalawang termino, may experience siya sa konseyo. Magbabalik po kay kalawang termino mula po sa bayan ng Mandakan. Konsyal Elmer Mar. Ito naman po, tinulungan niya na po ng Tonton Termino at malinis din. Tahimik lang po, pero para po mapagpatuloy yung programa ng Pamilya Uy. Approve sa inyo? Tulungan po natin. Babalik, Konsyal Christian Joey Uy. Ito naman po, ito, pinaka-antigo sa konseho. Tulungan po natin, ikatong termino, tahimik lang, pero masipag, mula po sa bayan ng Santa Ana, Konsyal Lu Biloso. Sasamahan niyo po ba si Congressman Joey Uy sa lamang ko sa Kongreso?
Game na ba kayo? Game na kayo? Ako po, si Joey Oy, ang inyong anak, si Joey Oy. Halos 21 taon niya na po tinutulungan ang pamilya Oy. Ang pwede kong may pagmalaki po sa aking mga nanay, tatay, o aking mga kapamilya dito sa ika-6 na distrito ng Maynila. Ang pamilya Oy po, ni Misan po, hindi po kami nasangkot sa anumang kategoryan mula noong 2004 hanggang sa pangasalukuyan. Yan po ang sinukli ng pamilya Uy sa inyong magtitiwala. May awa po ang Panginoon sa ating pagkakasal at sa pagkakaisa natin lahat ng mga ika-6 na distrito ng Maynila. Makakatiyak po kayo na susuklayan ko ulit ng isang matapat at dire-diretsong pagsaservisyo sa abot lang po ng aking makakaya. Joey lang po, servisyo, hindi negosyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At muling magandang gabi po. Manila, God first! Servisyo, hindi negosyo. Muli po, palakpakan po natin ang numero 2 sa halay ng mga congressman. Congressman Joey Uy! At sa mga pagkakataon po ito, alam ko rin po na kayo po ay sabik na rin pong makita ang tambalang magbibigay ng gloria at tingning sa ating lungsod. Pero yan, parinig naman ng isang mas lalong mag-init ang ating pong pananabik na makita ang ating pong tambalan, ibibigay ko muna po sa inyo ang talaga naman din magbibigay ng kagalakan ngayong gabi. Palakpakan po natin Julian Trono and Ella Cruz! What's up, Santa Fe? Mag-ingay! Distrito sa Shit!
Isang pagkakumba sa loob ang mundo. Let's go! Let's go to the crew! Magandang gabi po sa inyo lahat! Magingay District 6, Manila! Hi! Hello! Hey! Bakit ka ba tayo nandito? Ba't tayo nandito? Aba, syempre napaka-special kung ba't kami nandito. Pero, bago kami patuloy magsalita, samahan niyo kaming panoorin ang maiksing AVP na to. Kala namin wala nang lunas, pusong sugatan at wasak. Buti ang merong anik, hanggang palagi sa pusong sawi, siyang tumahig. Buti ang merong anik, hanggang palagi ang aming utak, kanyang kinawit. Buti ang merong anik, nandyan palagi. Tiyak merong IME. Siyempre, hindi na po namin patatagalin pa. Ang pinakamahusay, pinakamasipag at pinakamatapang na senador ng ating bansa. At siya ang palaging nagpapaalala sa atin na anumang hamon ng buhay, ano bang problema, Ay, may solusyon. Sulit na senadora dahil sulit sa serbisyo dahil sabi nga nila, 39 pesos lang, kaya sulit. Dahil number 39 po sa inyong mga balota, Senator Amy Marcos! Magandang gabi, Distrito 6! Tuwa po kung makapiling kayong lahat sa gabing ito. At bago ang lahat, nais kong batiin ang mga kababayan natin dito dahil yung nanay ko nagbibilin na siya pinanganak at lumaki sa Pandacan, Distrito 6. Yung nanay ko, ang ating forever First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kinukumusta po kayong lahat? Kumusta na raw kayo? At siya ay 96 years old lamang. Naku po, talaga naman, ganyang katibay, ganyang katapang, ganyang katatag ang Distrito 6. Batiin natin ang mihang-mahan natin, Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, ang ating Congressman Joey Uy, lahat ng ating mga konsehal, higit sa lahat ang aking classmate sa Kabataang Barangay. Nako, Lu Veloso ha, buhay ka pa. Sa awa ng Diyos, SK pa rin kami. Sanggunian, katandaan. Nako, laban-laban na lang to. Pero tuwan-tuwa po ako, makapiling kayo. Iba ang Maynila. Yung nanay ko nga, ang sabi, may likas na pamayanan dito. Naiiba, komunidad. Kung saan talaga naman ang tapang, ang pakikisama, ang utang loob, lahat ng katangian ng Pilipino ay nakikita buhay na buhay pa rin. At si Yorme Isko ang siyang kumakatawan ng lahat na ito. Pagkat siya
ay lumaban sa kahirapan at nagsumikap. Lumaban sa kamangmangan at nag-aral ng puspusan. Lumaban sa katiwalian at naging matagumpay. Si Yorme ang modernong bayani ng Maynila. Batang Maynila, mabuhay kayo. Kaya itong tapang, paninindigan at tunay na pakikisama ang dadalhin ko sa Senado sa bawat sandali na nandun ako. Dala ko ang lahat ng mga katangian hango dito sa Maynila, higit sa lahat sa Distrito 6. Tuwan-tuwa po ako na makapiling kayo dahil alam po ninyo, alam natin ng lahat na nagkagulo at naghati-hati ang sambayanan nung nakaraang mga linggo sa pag-aresto ni Presidente Rodrigo Duterte. Inilunsad ko ang investigasyon sa Senado at nadiskubre na maraming irregularidad, maraming labag sa batas ang ginawa nila. Hindi na ako makasama sa alyansa ng administrasyon at inasahan ko na ako ay mangangampanyang mag-isa, bahay-bahay, tao-tao, kamay-kamay. Ngunit hinakap ako ng tropang Yorme's Choice. Maraming salamat sa Maynila, sa ating minamahal na Yorme. Pagkat alam ninyo, si Tatay Digong, si Mayor Isko, at pati ako nanggaling sa pamunuan lokal. Matindi naming tenga sa pagdinig sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Matindi ang aming malalakas na boses sa pagtanggol ng mahihina kesa sa pag-umpugan laban-laban sa politikang walang kwenta. Kaya asahan po ninyo para sa lahat ng mga solo nanay. Sino rito mga solo mommies and daddies? Napakarami po ng mga solo mommy and daddy. Natay, tanay, lahat sakop nila. Meron na tayong Magna Carta na may mga diskwento, pero bigyan natin ng sustento ang solo nanay. Pagkawawa naman ang ating mga solo nanay, hirap na sa datong, todo kayod sa hanap buhay, hirap na sa panahon, takbo-takbo sa trabaho hanggang sa anak di malaman saan pupunta. Higit sa lahat, hirap sa love life at walang mga jowa. Ayan naman, ang hirap talaga. Sino naman dito ang senior citizen na? Sa mga minamahal naming lolo at lola, meron na tayong social pension sa pinakamahihirap, 60 years old and above, para bumili ng gamot, bumili ng pagkain at lahat ng kinakailangan. Palawakin pa natin to para sa lahat ng seniors, sa PWD, at higit sa lahat, yung mga solo mommy natin. Ngayon, ang Expanded Centenarians Act, pinalawak ko na, hindi na lamang yung 100 years old, pagkat iilan lang yon, kundi lahat ng nararapat na matatanda, 80 years old, 85, 90, 95, tatanggap ng 10,000 pesos sa birthday nila. Tuloy-tuloy po natin to, pagkat kung sinasabi napakamahal na buhay, napakahirap din magkasakit. Magtatag tayo ng ating mga specialty hospital dito sa Maynila. Hindi lamang yung Philippine Heart Center na nag-iisa, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, bigyan natin ng zero balance na ospital, specialty hospital, world class para sa lungsod ng Maynila. At kung talagang mahal mabuhay,
masakit magkasakit, lalong luho na mamatay. Naging batas na ang libreng libing. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Umiiyak na, namatayan na problema pa kung paano babayaran ang libing. Lahat ito ay deserve natin. Deserve natin ang serbisyo. Deserve natin ang payak at simple natin mga pangarap na magkaroon ng tahanan, magkaroon ng sapat na pagkain, magkaroon ng mga anak na nagtapos. Yan lang naman ang simple at payak na pangarap ng bawat Pilipino, ng bawat Manilenyo. Deserve po natin ang the service sa Senado. Sulit, Senador, 39 pesos only. Huwag ninyo kalimutan, 39 po sa balota. Ano man ang problema, ay may solusyon. Iboto po para Senador, Amy Marcos. Maraming salamat. Mabuhay ang Maynila. Mabuhay ang Distrito 6. Mabuhay ang babalik na Yorme Isko. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli. Huwag po natin kalilimutan sa hanay ng mga senador ay may solusyon ang number 39 Senadora Amy Marcos. Maraming salamat Mr. Julian Torona and Miss Ella Cruz. Muli po ang number 39 Senadora Amy Marcos. Maraming salamat po. Muli po palapakan po natin Senadora Amy Marcos. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin taga-distrito sa isa, sadyang napakapalad po natin sapagkat binisita rin po tayo ng isa sa atin pong minahal at lalo digitan upang ipakita sa atin ang kaniya pong suporta. Siya po ay naging 2 beses Deputy Mayor ng lungsod ng Maynila at minahal din po natin at nagtapos ng kanyang 6th-termer Congresswoman. Palakpakan po natin our former Congresswoman, Sandy Ocampo. Wow, sarap naman. Miss ko na rin kayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating mga punong barangay, sa ating mga barangay officials, isang special mention kayo at gusto ko malaman nyo, hinahangaan ko kayo. Kasi ang naging karanasan ko tuwing eleksyon, hindi pwedeng hindi sumuporta ang mga opisyal ng barangay natin sa mga nakaupo sa City Hall. Nandyan yung panunumbat, nandyan yung pananakot, nandyan yung mga pangako. Pero itong mga kasama natin mga barangay officials at mga kagawad, tanod na narito, alam natin na kayo ay nabibilang sa tropang panalo. Kaya narito kayo. And pagtibayan natin lahat ang ating paninindigan para ipanalo ang team ni Yorme. Bakit ba ako napadpad dito? Nananahimik na po ako. Sa tagal ng panahon ng aking paglilingkod sa ating distrito, sa ating lungsod, ay ilang mayor na ang aking nakita at pinaglingkuran at tinulungan din. Pero dito kay Mayor Isko ko lang nakita yung inspirasyon na binibigay niya sa lahat. Lalo na sa mga kabataan, at yung kanyang paglalambing sa ating mga lolo't lola ay kakaiba. At sa panahon na ito, kailangan natin ng mga leader na magbibigay ng inspirasyon sa tao
para maniwala, para kumilos, para makisa sa layunin ng gobyernong paunlarin ang bayan natin. Alam nyo, dumaan ako sa Teresa, papunta dito, nagulat ako na yung mga riles, yung mga nasa riles sa dating mga kabarkada at kaibigan, wala na talaga sila doon. Pero ang nakakagulat din, ang taas-taas na nung skyway na nando doon. Sino makapag-iisip dito sa mga taga-NDC, mga taga-Santa Mesa, na mawawala yung mga tao sa riles? Na pati ang riles ay papatayin para magbigay daan sa kaunlaran. So itong eleksyon na ito, sa ating pagpili, sa ating pagboto, sa ating pagsupport at pangangampanya sa mga dadalhin natin. Itong kampanyang ito ay para sa, hindi lang para sa kandidatong maniniwala kung mananalo, kung hindi higit lalo para sa kagustuhan nating umunlad ang buhay natin dito sa ating lugar ng Santa Mesa, sa ating mahal na lungsod ng Maynila. So sana po, tuloy-tuloy lang ang inyong mainit na pagtanggap sa kandidato, sa team ni Mayor Isko Moreno. Maasahan pa natin yun! Buhay na buhay ang pag-asa natin! Hanggang sa kaduluduluhan, tayo po magwawagi dahil ang tunay na tapat at totoo na naglilingkod ay walang iba po kung hindi si Mayor Isko. Supportan po natin sila. Ito ang team ni Mayor's Choice. Kilala niyo naman po sila, si Kid. Huwag natin kakalimutan si Kid. Ayos ba, NDC? Lahat naman sila kakilala ninyo, right? Si Lou Veloso, si Christian, si Elmer, si Kong Joey Uy, si Doc Mercado, si Kid, at yung anak ni Kaloy Castaneda na inaanak ko pala to. Grabe, ang dami ko ng utang. Pwede ba kayo, sagutin nyo na? Yung utang ko sa kanya na ilang taon. Tulungan natin po yung minamahal na anak ng ating mahal na konsyal na si Kaloy. So hindi na ako magpapakahaba. Magtulungan tayo para sa ating bayan. Ang gulo-gulo ng istorya tungkol sa politika ngayon. Pero itutok muna natin ang leader ng ating lungsod, ng ating distrito, dahil sila ang higit na makatutulong sa inyo. Ang mga senador, congressman, ang gulo-gulo nila, ang layo, ang hirap abutin, di ba? Pero itong mga leader ng distrito at yung ating mayor, pagtulong-tulungan po natin. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po. May pakiusap po ako sa inyo. Yung binsang buo ng aking esposo, walang iba po kundi si Bam Aquino for Senator. Tulungan po natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, our former Congresswoman. Muli pa, palakpakan po natin, Sandy Ocampo. At sa ating pong pagpapatuloy, sadyang napakabalad pa rin po natin sapagkat binisita rin po natin ang ating minahal bilang ama ng lungsod ng Maynila at ngayon po ay naglilingkod bilang isang mahusay na congressman sa hanay ng party list. Ang number 63 Buhay Party List Congressman Dito Atienza. Congressman Nito Atienza. Mabuhay! Maynila hindi mawawala. Pero mabubulo pag hindi natin niremedyohan. Alam niyo bakit ako nagpunta rito? Una, para makita ang kalagayan ng Anonas, Road 8, dito lugar natin dito. Makita kayong lahat. Mabati kayo. Makita ko ang Maynila. Lahat ang dinaanan ko.
Pareho pa rin, madilim. Maraming basura. Marumi. Tama na yan! Hindi na uso yung ganyang klase ng gobyerno. Kailangan ang lungsod malinis. Maganda. Ang Maynila, puspos ng kasaysayan, kaya wala tayong dapat alalahanin. Kailangan lang malinis at maayos at ligtas. Gusto ba niya ng lungsod na malinis? O gusto niya ng lungsod na marumi? Sino ang may gusto ng malinis na lungsod? Lahat kayo may gusto ng malinis na lungsod, iboto ninyo si Isko Moreno para malinis na lungsod. Pagboto nyo kay Isko, sama ninyo yung vice mayor niya. Sino vice mayor ni Isko? Kilala ko yun. Dahil anak ko yun. Kamukha ko ba? Siguro naman, anak ko eh. At isama ninyo si Congressman Joey Uy. Pagtutulungan namin ang lahat ng pribileyo, benepisyo para sa Maynila. Sapagkat iboboto din ninyo ang Buhay Party List. Tama! Sino ang boboto ng Buhay Party List? Doon sa dulo. Baka makalimutan nyo, Buhay number 63. Pag nakalimutan nyo yung numero, nakalimutan ninyo, tumawag sa telepono. Dahil pag tumawag kayo sa telepono, kailangan dahil yung muna 63. Pagka nakalimutan nyo ang Buhay Party List, huwag nyo kakalimutan si Lito Atienza. Pwede ba akong biling? Hinihiling ko sa inyo, ibalik ninyo si Lito sa Kongreso. Nakabuo na ako ng 3 term, thank you. Pero kailangan bumalik ako sapagkat meron akong mga hindi natapos na trabaho. Isa sa mga importanteng trabaho ko na naiwan, na nakabinbin, ay yung batas para sa mga senior citizens, lolo at lola. Ang lahat ng matatanda na umabot ng 101, makakatanggap ng 1,000,000 sa gobyerno. Gusto mo niya yan? Baka ayaw nyo. Kung ayaw nyo, hindi ko na itutuloy. Pero aprobado na ang Kongreso yan. Nadali ko na lang sa Senado at doon naman na-aprobahan. Pag nangyari yun, pipirmahan na lang ng Pangulo yun, batas na yun. May salapin na yun sapagkat medyo nasisiraan na dahil sa nagutom. Maraming nagugutom sa ating mga kababayan, lalo na sa probinsya. Kaya huwag natin payagan to. We have to do something about the mismanagement of our resources. Ang pera kung saan napupunta, gusto kong mapunta sa mga lolo at lola. Sasamahan ba niyo ako ron? Iboto ninyo ang Buhay Party List. Pangalawa, tatrabahuin namin ni Congressman Joey Uy yung tubig inumin na lahat tayo ay umiinom ng tubig. Umiinom ba kayong tubig? Sino hindi umiinom ng tubig dito? Yung tubig galing sa kamay ng Panginoon Diyos. Dapat yan libre, walang bayad. Kaya tinitiyak ko sa inyo sa pamamagitan ng Buhay Party List, libre ang tubig sa mga darating na panahon. Para sa inyo at sa ating mga kababayan.
Tulungan niyo ako ngayon, tutulungan ka kayo sa habang panahon. Gagawin ko ng paraan upang lahat ng kailangan ng ating tumatandang mga magulang ay mabigyan ng kasagutan. Nung tinatrabaho ko itong Senior Citizens Benefits Program, 1975, pinagtatawanan nila ako. Ang sabi nila, si Dito Atienza, nasisiraan na yata. Bakit mo bibigyan ng diskwento ang lolo at lola? Kaya bang bayaran ng mga kumpanya? Sabi ko, oo. Umikot na ako, kinausap ko na lahat yan. Payag sila, magbigay ng diskwento. Ngayon, nakakakuha na ba kayo ng diskwento ngayon? Mga lolo at lola, wala pa kayong ID card? Meron na. Kung hindi kayo binibigyan ng diskwento, paratingin nyo sa akin, ituro ninyo yung butika na hindi nagbibigay, ako nang bahala ron. Pasasaran ko yun. Dahil hindi pwedeng ang isang lolo at lola na merong credentials ay hindi bigyan ng benepisyo. Nung tinatrabaho ko yun, sabi nila, si Lito, batang bata, 75 30 plus na ako. Madaling tatanda ito. Tawa sila ng tawa, pinagtatawanan ako. Pero trabaho ko ng trabaho, hindi ko ninda ang kanilang pangungutya. Ngayon, tignan nyo, pagkatapos ng mga 40 years, 45 years, tumanda ba si Lito? Anong tingin nyo? Pwede pa. Pwede pa. Nakakadalawa pa. Ganon din ang gagawin ko. Uubusin ko ang lakas ko. Sa tulong ng Panginoon Diyos, magagawa ko. Sa kabila ng kanilang pangungutya, gagawin ko ang tama at magagawan ko ng paraan. Una, ang tubig inumin ay maging libre na sa Pilipinas. Yung pribileyo ng mga lolo at lola, Consel Castañeda, malapit na ito, ay mabigyan ng kasagutan. Kaya pagkaisa natin, pagtulong-tulungan natin, itaguyod ang tamang pag-gobyerno, mailigtas ang Maynila sa kabulukan, iboto ninyo ang mga karapat-dapat. Sino ito mga ito? Ang Yormes Choice. Kung na kayo mag-isip ng iba, Yormes Choice. Mayor, sino boboto niyo Mayor? Sino? Vice Mayor? Congressman? Ang hindi boboto kay Congressman Joy Uy, hindi Pilipino. Siguro, taga-Baghdad kayo. Dahil, kung isipin nyo, ang sakripisyo nitong si Joey, ang paglilingkod ni Joey, hindi na kayo magdadalawang isip. Congressman Joey Uy. At mga konsyal, andito po naman sila. Handang maglingkod pa rin, iboto na po natin lahat sila. Huwag na kayo magsingit. Yung nagsisingit, hindi ka. Paminsan-minsan hindi maganda ang kinalalagyan. Hindi palaging mabango ang singit. Kaya, diretso na ninyo. Magmula sa mayor, vice mayor, congressman, 6 na konsehal. At buhay party list. Pagtutulong-tulungan namin lahat. Ibango ng Maynila, paunlarin ang Maynila, at pamulaklakin muli ang Maynila. Lungsod na nakangiti, lungsod na masaya, lungsod na ligtas, lungsod na magbibigay ng pagkakataon, lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Iuwi ninyo ang pagmamahal ni dating Mayor Lito Atienza.
Iuwi ninyo ang aking mainit na magbati. At pangalatin niyo muli yung ating sigaw sa Maynila. Mabuhay! Nasa niyo na kote. Mabuhay! Yung gigising sa mga nakaupo. Gumising kayo, oy! Magtrabaho kayo, oy! I love you. Good night. Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin Congressman Dito Atienza, ang numero 63 sa halay ng mga party list, ang Buhay Party List! Maraming salamat po mga taga-distrito 6. Palakpakan naman po natin Congressman Dito Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay galing pa rin po sa hanay ng mga magiging senador. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. May malasakit at pagmamahal sa bayan, may alam sa batas at may prinsipyo, kaya dapat nasa Senado. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta tayo. Kay Marcoleta, may pag-asa. Palakpakan po natin ang numero 38, ang ating magiging senador, Dante Marcoleta. Sa katapangan siya ay nakilala. Ang kanyang pangalan dati Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Ay totohanan ang sinasabi. Marcoleta laban sa mga mapangak. Hindi papapinag sa mali si Marcoleta. Ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Kumusta po kayong lahat dito sa Distrito 6 ng Maynila? Kumusta po ang lagay nyo? Okay po kayo? Kahit na kaninang alas 5 pa lang kayo, hindi pa kayo kumakain, okay pa rin kayo? Kasi po kaya ako tinatanong sapagkat napakarami pong problema ng ating bansa ngayon eh. Kung kayo'y okay, i-congratulate ko kayo sapagkat napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon eh. Tama po. Napakamura po ba ng presyo ng bigas ngayon? Napakamura po ba ng gamot? Gamot po. Murang-mura, di ba? Yung pang-ospital, murang-mura din, hindi po ba? Ibig niyo po sabihin, ang buhay natin ngayon ay hindi masyadong maginhawa. Parang tama po kayo kasi may lumabas po na survey nung Enero. Enero lang, itong taon na ito. Ang nagsasabi po na nakakaramdam po ng hirap ay 67% ng ating population. E sa bilang po natin ngayon na halos 118 o 119 million Pilipinos, kung ang magsasabi po na sa kanilang pakiramdam ay mahirap sila, 67% talaga pong may problema. Talagang naniniwala po ako na pangunahing problema ngayon ay yung ekonomiya po natin. Ekonomiya talaga. Mura po ba ang kuryente? Ano po? Ito pong hindi ko maintindihan kung bakit napakamahal ng kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo, yung layunin po ng batas sa kuryente na ginawa ng Kongreso 24 na taon nang nakararaan. Alam po ba ninyo kung anong pangunahing layunin ng batas na yon? Ang pangunahing layunin po ng batas
ay ibigay ang kuryente sa mga mamamayan ng Pilipinas sa murang halaga. Yun po, letra por letra. Bakit po baligtad ang nangyari? Kasi po, yung pagpapatupad ng mga batas, hindi po binabantayan nung dapat magbantay. Gawa ng batas, ang gaganda po ng batas, parang kayo po, ang dami niyong biniling gamit sa bahay, mga mamahaling damit, mga mamahaling bag, ayaw niyo naman gamitin, wala rin. Ang batas po ay ginawa para po sa kapakanan ng mamamayan. Matagal po at mahal gumawa ng batas. Kumisan po 3 taon, kumisan ulit-ulit. Alam po ba ninyong Magna Carta of the Poor na isa ako sa nagsulong? Inabot po kami ng 15 taon bago maging batas. Hanggang ngayon po ay hindi pa nabibigyan ng daan para ito ipatupad sapagkat yung mga ahensya na merong responsibilidad para ito ipatupad, natutulog po lahat. Yun ang problema. Alam po ninyo kung ilan ang karapatan ng taong mahirap dun sa Magna Carta of the Poor. 5 po yun. Karapatan niya sa pagkain, karapatan niya sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. 5 karapatan. Hanggang ngayon po ay hindi na isusulong ang pagpapatupad sapagkat walang nagbabantay. Yun po ang kinasasama ng loob ko. Kaya po nung Marso, ito lang, 2 months ago, ano po ang sinabi ng survey? 27% po ng mamamayang Pilipino nakakaramdam po ng gutom. 27%. Napakataas po nun. Halos 29 million poor Filipinos po. Bakit po? Hindi po binabantayan talaga. Hindi po ginagawa. Alam po yung ginagawa. Puro bigayan ng ayuda. Puro ayuda. Hindi po ito ang dapat gawin. Sapagkat ang pagbibigay ng ayuda, okay lamang po yun kung talagang may krisis. Nasunugan, nabaha, lumindol, nalindol, nasira ang mga bahay, bigyan mo ng tulong. Pero pangkaraniwang buhay po nagbibigay ng ayuda. Meron pong AX, merong tupad, merong akap, merong maip, merong porpis. Ito po sa isang taon, alam nyo kung magkano po ito, 194 billion pesos. Ang tinatarget po nila, yung mahirap nating kababayan na magmula sa 25 hanggang 30 million Pilipinos. Pero hindi po natatarget. Ang nabibigyan lang ng ayuda, AKAP, AX, MAIP, etc., etc., 5% lang. 5% lang. Kaya hindi po na ipatutupad na maayos eh. Yung iba po, AX, 3,000 pesos ang AX. Pero merong lugar po, binibigay 500. Pwede ba yun? Hindi po ganun. Kailangan po yung pera na yung gamitin para paunlarin ang kabuhayan pambansa. Ang ekonomiya po natin. Para magkaroon po ng pagawaan, marami pong negosyo ang tatayo sa ating bansa. Magkakaroon po ng maraming trabaho. Ito po ay magre-resulta sa dagdag na kita ng ating mamamayan. Hindi po ayuda ang gusto ng isang Pilipino. Ang gusto po nila, mabuhay sila ng marangal, ng disente. Bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun po ang dapat natin gawin. Ang dami pong problema dahil nga po sa corruption dito sa ating bansa. 3 bahagi ng pera ng bayan na pupunta po sa corruption. Pag ako po ay nagsasalita sa House of Representatives para itama yung maraming mali na ginagawa namin, ito po pinagagawin. Inaaway lang po ako ng mga kasama ko. Ayaw po nilang makipagdebate ng sabayan. Wala po silang katwiran na masasabi kapag kami po ay nagdidebate. Ang gagawin lang po nila, manggugulo. Kaya ayaw ko na po sa kanila. Kaya po umarap dito para sumama sa adhikain natin. Ayusin po natin ang maraming mali sa ating bansa. Salamat po kay Mayor Isko Moreno at sa kanyang team na nandito po ngayon. Sa Vice Mayor na po na si Chia Tienza.
Dito po sa Maynila, kahit medyo mahirap ang buhay nyo, meron po kayong mga kaagapay. Isang mayor na maaasahan po ninyo. Isang vice mayor na magiging katulong niya at itong team niya po nagagawa po para sinupin po ang buhay ng Maynila. Ngunit ang sinasabi ko po ay ang kabuuan ng ating bansa. Ang kabuuan ng ating bansa. Gusto niyo bang bumaba ang kuryente? Kaya ko pong gawin yun. Kaya ko pong gawin yun. Ang totoo niyan, pwede nating gawin na lahat ng pamilya na kumukonsumo ng 3,000 pababa sa singil ng kuryente, pwede po nating ilibre yun per month. Kaya pong gawin yun. Kailangan lang po, pumili naman kayo kung sino iboboto niyo senador. Matagal niyo nang binoboto yung pabalik-balik doon. Okay. Hindi ko na po babanggitin kung sino ipabalik-balik. Wala naman nangyayari. Boto na kayo ng boto sa kanila. Pagkatapos, aasa po kayo, may mangyayari sa atin. Sana po gamitin po ninyo ang inyong kapangyarihan. Piliin po ninyo yung tatayo sa inyong karapatan. Kahit mahirap. Ako po kahit mahirap, kahit awayin po nila akong lahat. Itinuring po nila akong kalaban lahat. Ako na lang mag-isa. Isa laban sa lahat. Dahil lamang po sa katwiran. Dahil lamang po sa katapatan ng paglilingkod para sa taong bayan. Tingnan po niyo nangyari sa ating bansa. Nagkahati-hati na naman tayo dahil sa nangyari. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Marami po sa ating mamamayan, kung hindi man lahat, meron po silang kalungkutan sa puso. Yung iba, maaaring nagtatagli ng galit sa kanilang dibdib. Dahil sa nangyari, sana hindi po nangyari. Tingnan po ninyo yung mga in-impeach nila yung Vice President. Tatanggalin po nila yung Vice President. Dinukot nila yung dating Pangulo. At ngayon po ay nahaharap sa isang hatol sa bansa na hindi natin kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Wala po silang jurisdiction. Ngunit ang bibitawan ko pong salita, itama po natin lahat ito. Itama po natin lahat ito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magkaisa po tayo. Iboto po ninyo yung inaakala ninyong lalaban sa inyong kapangyarihan. Dante Marcoleta po. Number 38 sa balota. Tandaan po ninyo, parang kalibre 38. Pagbabarilin po natin lahat ang problema ng ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli po. Huwag na wag din po natin kalilimutan sa hanay ng mga senador, ang number 38, Senador Dante Marcoleta. Ayan, at syempre sa mga pagkakataon po ito, subukan nga natin kung talaga namang sabik na ang lahat ng ating mga kasama. Isang A naman dyan! Sige nga, subukan din natin yung mga nandito po sa aking kaliwa. Isang A! Nandito po sa aking kanan. Sabay-sabay tayo, isang A naman dyan! At syempre, parinig yan ang ating mga pinunong barangay, ang ating mga barangay officials. Isang A naman mga chairman! At talaga naman pong alam ko po na kayo po ay sabik na rin pong makita at maramdaman lalo tigit ang ating Gloria at Ningning ng lungsod ng Maynila. Alam ko po na ilang araw na lamang po tayo po ay magluluklok na ng isang leader na dapat may bilis kilos at lalo tigit mararamdaman ng bawat batang Maynila. At sa mga pagkakataon po ito, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng Gloria at Ningning sa ating lungsod. Palakpakan po natin Vice Mayor Chia Atienza at Yorme Isko Moreno.
pananabik ng ating mga taga-distrito sa East sa tambalang muling magbibigay ng glorya at ningning sa ating lungsod. Muli po, palakpakan po natin Vice Mayor Chia Bienza at Yarme Isko Moreno. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, muli po mga minamahal ko pong taga-distrito sa East, pakibaba lamang po ang inyong pong mga banner na inyong pong mga tangan-tangan para nang sa ganun po ay makita rin po ng mga nasa likod ang mga nagaganap ngayon pong gabi. At bago ko po ibigay sa inyo, muli po, sabay-sabay po nating panoorin to. Simula nang namulat ako dito sa mga Ibagaw, naging kagawian na ng aking pamilya na tumulong sa aking kapwa. Noong mga panahon na ako'y lumalaki, dinala ko ng aking ama sa Manila City Jail at doon niya sinabi sa akin na kailangan